sa huling kapanahunan natin, dapat mas mai-apply natin yung paglago ng kaalaman doon sa kaalaman ng Diyos. Kaya nga, ang sabi, magsilago sa kaalaman ng Diyos, kapatid na Rodel. At yung paglago sa kaalaman ng Diyos na yon, mangyayari yan, kapatid na Rodel, kung tayo ay nagpapatuloy ng paglakad ng nararapat sa Panginoon. Ha? Huwag mo kakalimutan yan, kapatid na Rodel, ha? Opo. E di, yan ba nasusundan mo doon sa pinag-aaralan natin? Kasi bago ako tatalon at kakambyo dito sa susunod na bahagdan ng ating pag-aaralan, kapatid na Rodel. Awa po ng Panginoon, Kuya, parang nakadagdag ito doon sa natinig natin kagabi, na kagabi kasi pagka magpapatuloy ka ng paglakad doon sa daang inihanda ng Panginoon, ay mamumunga ka sa bawat gawang mabuti, at yun ay bagay na ikinalulugod po ng Panginoon dahil inihanda niya, nilakaran mo. Parang pagkaing inihanda ng nagmamahal sa'yo, kinain mo, mapapalugod mo siya. Kanya siyang ipaghanda ka ulit sa susunod para lilisin yun na kaya pala mananagana ka ng higit at higit kung ikaw ay lalakad gaya ng inilakad mo, sabi ni Pablo doon sa Thessalonica. Sabi, magpapatuloy ka ng paglakad dahil nalulugod ang Diyos sa iyo na naghahanda ng lalakaran mo, lalagyan ka ng lalagyan ng lalakaran mo at susuplayan ka naman ng lakas para ka makapagpatuloy ng paglakad. Sa atin naman na patuloy ka ng paglakad, patuloy ka ng paggawa, dadating ka po sa punto na mamimihasa ka na o namihasa ka na mamaster mo na yung ginagawa mo. Kumbaga, nagiging bahagi na nagkaka-muscle memory ka na, kumbaga, doon sa ginagawa mo. Kaya kahit sa umpisa, medyo hirap ka pa ng konti, dalagang mabagal ka pa, pero pag matagal ka na, sanay ka na po, mabilis mo nang nagagawa at accurate mo na pong nagagawa sa tulong at awa ng Panginoon. Magkakaroon ka ngayon ng paglago ng kaalaman dahil nakikita mo na, kasi nung una, ba't mabagal ka? Ba't kumisan may palpak ka? Kasi eto pala dapat. Unti-unti po, natututunan mo ng natututunan, lumalago ka sa kaalaman ng Diyos. Habang patuloy tayong lumalakad sa daang inihanda ng Diyos, nakapagpapalugod tayo sa Diyos. Bibigyan ka ng pagkakataon para makalakad ka, susuplayan ka ng lakas. Ikaw naman na gawa ng gawa dun sa ginagawa mo na yon, kasi yun yung gagawin mo yung daan na inihanda ng Diyos, mga gawang mabuti Magkakaroon po tayo ng mastery, lalago tayo sa kaalaman. Bandang huli, pwede ka na rin kasangkapan ng Diyos na umalalay doon sa bago palang naglalakad. Kasi alam mo na natuto ka na, lumago ka na po sa kaalaman. Kaya kung inia-attribute natin kung madalas yung 12.4 ng Daniel sa paglago ng kaalaman, ng siyensya, ng kaalaman, ng teknolohiya, mas lalo po nating mailalapat ito na kung patuloy tayong sama-samang lalakad doon sa daang inihanda ng Diyos, lalo naman tayong lalago sa kaalaman po ng Diyos. Masasanay tayo, mamimihasa tayo, pati pakiramdam mo masasanay para kumilala ng mabuti at masama. So nadadamay po kuya yung pakiramdam. Merong nadadagdag sa pakiramdam mo, may nararamdaman ka, natututunan ka, through pakiramdam, dahil sa kasanayan mo sa paggawa ng kalooban ng Diyos, karanasan mo sa salita, kuya. Kaya, yung ating paglakad, alam mo yung sinasabi dun sa awit, na lumalakad tayo sa bahay ng Diyos. Di, sa paglakad natin, yung pinag-uusapan natin yung nakaraan, maligayang nagpapayuhan tayong magkakasama, tayo'y lumalakad na magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Ano ang isang significant ngayon dito? Bakit mahalaga na sa paglakad natin doon sa bahay ng Diyos na magkakasama, kapatid na Rodel, lumakad tayo nagpapayuhan.
Diba, pinag-aralan, kaya sabi ko sa iyo, tatandaan mo yung mga traits ng mga pinag-aaralan natin kapatid na Rodel, no? Dahil, mahalaga kasi yung paglakad natin na magkakasama tayo sa paglakad, magkakaakbay tayo, ibig sabihin magkakasundo tayo, kapatid na Rodel, na lumalakad doon sa bahay ng Diyos at nagpapayuhan tayo. Anong significance nun, kapatid na Rodel? Na tayo nagpapayuhang magkasama, lumalakad tayo sa bahay ng Diyos. Kasi hindi naman sasabihin yon, yung maligayang nagpapayuhang magkasama, tayo'y lumalakad na magkaakbay sa bahay ng Diyos, na wala namang kinalaman yun doon sa ating paglakad. Ay, mahalaga po. Bakit? Kasi eto, no, kapatid na Rodel, ang sabi ng Biblia, doon sa 19:20 ng Kawikaan, pakibasa mo. Makinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Kapatid na Rodel, mahalaga yung pakikinig ng tayo at pagtanggap ng turo. Alam naman natin kung aling payo yung ating pakikinggan at anong turo yung ating tatanggapin. Ngayon, sa paglakad natin, nagpapayuhan tayong magkakasama. Anong payo ba ang ipinapayo natin sa isa't isa? At ano ba ang turo na ituturo natin sa isa't isa? Kasi kasama yan yung pagpapayuhan at pagtuturuan nating mga magkakapatid. Ang kahalagahan, kapatid na Rodel, makinig ka ng payo, tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Paano ka naman magiging pantas kung kulang ka ng kaalaman? Okay, ngayon, kapatid na Rodel, huwag mong kalilimutan yung ating pagpapatuloy ng paglakad, yun, kapatid na Rodel, magdadala sa atin ng higit at higit na kaalaman ng Diyos. Tayo, yung pinag-uusapan natin, lalago tayo sa kaalaman ng Diyos. Ba't ka lalago sa kaalaman ng Diyos? Kasi, alam mo, kapag ka ikaw nakikinig ka ng payo, una sa lahat, hindi tayo dapat magaya doon sa nasa 1.25 ng Kawikaan, kapatid na Rodel, na iniuuwi sa wala ang buong payo ng Diyos at hindi iniibig ang kanyang sawayin. Kaya, ang sabi, ayaw kayo sa aking payo pagdating doon sa 30. Ayaw sila ng aking payo. Kanilang hinamak ang buo kong pagsaway. Ano ang mangyayari? Kapahamakan ang makakahinatnan mo nun. Dahil sila kay magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. Hindi, kapatid na Rodel, ang kakainin mo, bunga ng sarili mong lakad na yun? Lakad na hindi ayon doon sa nararapat na paglakad. Bakit? Kasi hindi ka nakikinig ng payo, kapatid na Rodel. Opo. Hindi ka nakikinig ng payo ng Diyos. Ayaw mo sa kanyang saway. Dahil kung ikaw ay nakikinig sa payo ng Diyos, ang mangyayari sa iyo, magkakaroon ka ng bunga, kapatid na Rodel, na anong klase ng bunga? Di ba, bungang mabuti? Dahil magsisipamunga sa bawat gawang mabuti ang bunga na kalulugod sa Diyos. Itong ayaw ng payo, naintindihan mo ba ibig sabihin? Yung ayaw ng payo, ang kanilang kakainin bunga ng kanilang sariling lakad. Hindi lakad na nararapat sa Panginoon, kapatid na Rodel. Dahil ayaw sila sa payo ng Diyos. Ayaw sila sa saway ng Diyos. Pero kung lumalakad tayo, nagpapayuhan tayong magkakasama,
na tumatanggap naman tayo ng payo, kapatid na Rodel. Tumatanggap tayo ng turo. Yung payo ng Diyos, tinatanggap natin. Tumatanggap tayo ng turo at sinusunod natin yung saway ng Diyos. Yung lakad mo ay nakaayon sa turo ng Diyos. Yung lakad mo nakaayon sa payo ng Diyos, ang bunga nun, mapalulugod mo ang Diyos at lalago ka sa kaalaman. On the contrary, pag ayaw ka makinig ng payo, ang kakainin mo yung bunga ng sarili mong gawain. Bakit? Ano mangyayari? Hindi ang ika nila pinili yung takot sa Panginoon. Sabi dun sa 29, ipinagtanim nila ang kaalaman. Kapatid na Rodel, hindi ka lalago sa kaalaman ng Diyos. Opo. Bakit? Pinagtanim mo yung kaalaman. Anong kaalaman yun? Yung kaalaman ng Diyos na galing dun sa kanyang payo. Kaya nga sabi, ayaw sila ng aking payo. Ano ang mangyayari? Ako naman ang tatawa sa kaarawan ng kanilang kasaknaan. Sabi sa 1:26. Ako'y manuluya pagka ang inyong takot ay dumarating. O nakita mo implication? Opo. Nakikita mo ngayon paano alam mo, mahaba lang, kapatid na Rodel, biguin mo, magte-take off pa lang ako, Pero gusto ko makita mo yung, yung relationship, kapatid na Rodel. Opo. Para tayo ay makalakad na ang lakad natin ay nararapat sa Panginoon. Lakad na nakapagpapalugod sa Kanya, nagbubunga sa bawat gawang mabuti, lumalago sa kaalaman ng Diyos. Mahalaga, lalakad tayo sa payo ng Diyos. Lalakad tayo sa turo ng Diyos. Lalakad sa bahay ng Diyos, nagpapayuhan. Ang ipinapayo natin sa isa't isa, yung payo ng Diyos, nagtuturuan. Diba? Kaya nga, magpapaalalahanan tayo, magtuturuan tayo. Sabi sa 3:16 ng Kolosas, sa pamamagitan ng salmo, ng himno, ng mga awit na ukol sa Espiritu, kayo'y magturuan, magpaalalahanan, ayon sa buong karunungan. Diba ganon, kapatid na Rodel? Opo, kaya pagka tayo ay nakikinig ng payo, nakikinig tayo doon sa turo ng Diyos, doon sa payo ng Diyos, ang wakas natin, kapatid na Rodel, yung ikaw ang wika ay magiging pantas. Upang ikaw ay maging pantas. Yun ang reason ba't kailangan ka makinig ng payo ng Diyos, tumanggap ng turo ng Diyos, para maging pantas ka sa iyong huling wakas. Alam mo, kapag ka gano'n, pinapayuhan mo, kapatid na Rodel, tumatanggap ng payo, nagiging pantas. Pagka pantas, magkakasama kayo ngayon lumalakad. Ano ngayon ang sabi, kapatid na Rodel? Tingnan mo, 9:9 ng Kawikaan. Turuan mo ang pantas at siya'y magiging lalong pantas pa. Iyong turuan ang matuwid at siya'y lalago sa pagkatuto. Yan, kapatid na Rodel. Habang tinuturuan mo yung pantas, magiging lalong pantas pa. Turuan mo yung matuwid, lalago sa pagkatuto. Lalago sa kaalaman, kapatid na Rodel. At kung ikaw ngayon, nagiging pantas pa, magkasama kayo lumalakad. Kapatid na Rodel, lumakad ka at wikang kasama ng pantas. Ano mangyayari, kapatid na Rodel? Pagka lumalakad ka na kasama ng pantas. Pagka lumalakad ka ng kasama ng pantas, magiging pantas ka din. Diba? Yun ang katwiran na dapat nating maintindihan. Sino ba ang kasama mong lalakad? Diba? Kapatid na Rodel, sabi doon sa 13:20 ng Kawikaan, basahin natin. Lumakad ka
na kasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Ngunit ang kasama ng mga mangmang ay mapapariwara. Kaya, huwag kayong maging mga mangmang. Opo. Diba? Yun ang sabi sa 5:17 ng Efeso. Unawain ninyo ang kalooban ng Diyos. Para huwag kang maging mangmang, kapatid na Rodel, dapat maging pantas ka. Para ka maging pantas, makinig ka ng payo. Diba? Makinig ka, tumanggap ka ng turo. Aling turo, aling payo? Yung payo galing sa Diyos. Yung turo na galing sa Diyos. Ngayon, tayong mga magkakasamang lumalakad, magpapayuhan tayo ng payo ng Diyos. Yung turo ng Diyos. Lalakad tayong magkakasama. Pagka tinatanggap mo yung turo, tinatanggap mo yung payo, kapatid na Rodel, magiging pantas ka. Lalakad ka ngayon, nakasama ng tumatanggap ng turo, tumatanggap ng payo. Pantas yun. Diba? Ano ngayon ang mangyayari? Lalakad kang kasama ng pantas, ng mga pantas na tao, ikaw ay magiging pantas. Lalago ka ng lalago sa kaalaman. Kaya tignan mo, no? Yung lumalakad, kapatid na Rodel, nakasama noong mga masipag sa mabuting paggawa. Tignan mo, sumisipag at sumisipag pa rin. Lumalago sa kapwa, makikita mo. Dati naman, hindi naman, pero makikita mo, no? Dahil nagpapayuhang magkakasama sa paglakad. Nakikita mo ba yung connection niya? Maaaring sabihin mo, parang yata, pero magkakakonect ba o hindi, kapatid na Rodel? Magkakakonect po, kuya. Maliwanag po eh. Paano ka nasabi? Opo, kuya, ang ganda ng nadinig natin eh. Nag-umpisa tayo dun sa 1:10 ng Kolosas. Kinuha nating punto yung bandang huling parte. Kasi ang tinutukoy dito, kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Di talagang sa paglakad, di ka nag-iisa eh. Lalakad tayong magkakasama, lalakad tayong magkakaakbay. Sa buong ikalulugod ang wika niya, at magsipamunga sa bawat gawang mabuti. Yung paglakad ng nararapat sa Panginoon, ikinalulugod po ng Diyos yun. At ang ibubunga ng lakad na yon na marapat, bunga sa bawat gawang mabuti, ibig sabihin mabuting bunga. At kung magpapatuloy tayo sa paglakad ng nararapat sa Panginoon, lalago tayo sa kaalaman ng Diyos. Ang unang puntong nakita natin, masasanay ka kasi sa paggawa. Magkaka-muscle memory ka, yung dating mahirap na gawin sa'yo, ngayon simpleng-simple mo nang ginagawa kasi nasasanay ka na. Kasi para magawa mo ng maayos, mabilis yung ginagawa mo, kailangan mo po ng kaalaman doon eh. Dahil pag nangangapa ka simpleng bagay po, inabot ka na ng lubog ng araw, di pa nagagawa eh. Pero pagkasanay ka na po, mabilis mong magagawa yun kasi meron kang expertise. May kaalaman ka. Paglakad ang pinag-uusapan. Isang natutunan po natin noong nakaraan, mga kapatid, sabi nga niyo po noong kuya, ang isang susi sa paglakad, lumakad tayo magkakaakbay, magkakatulong. Yung sinasabi sa 55:14. Nakuha na natin yun magkakaakbay tayo, pagka magkakakabay tayo, mararamdaman mo kung sino yung napapagod na, mararamdaman ng kaakbay mo kung napapagod ka na, mapapayuhan ka. Anong payo? Huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Isang payo yon. Pero ang pinupuntahan natin dito ngayon, sa paglakad natin magkakasama, talagang mahalaga yung nagpapayuhan tayo na mga magkakapatid. Maligaya tayong nagpapayuhan na magkakasama, lumalakad tayong magkakaakbay sa bahay ng Diyos. Paano naman natin ngayon i-relate itong 55:14 na may kinalaman sa paglakad sa bahay ng Diyos? Siyempre, paglakad ito ng marapat sa Panginoon. Ano po? Paano natin i-relate ito doon sa magiging bunga naman na lalago tayo sa kaalaman? Mga kapatid, pagka nagpapayuhan tayo at tumatanggap naman po tayo ng payo, ang resulta, pag tumatanggap tayo ng payo, 19:20 ng Kawikaan, sabi ng Biblia, makinig ka ng payo. Of course, ang tinutukoy na payo dyan, payo ng Diyos At tumanggap ka ng turo ng Diyos.
Ano magiging resulta pag nakikinig ka ng payo, tumatanggap ka ng turo, upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Hindi ka pwedeng maging pantas kung ayaw mong tumanggap ng turo, ayaw kang makinig ng payo. Pero sa loob ng bahay ng Diyos, maligaya tayong nagpapayuhang magkakasama. Tumatanggap naman tayo ng payo ng Diyos. Tumatanggap po tayo ng turo ng Diyos. Kasi ang utos sa Biblia, maski sa pag-awit, kayo at kay magturuan, magpaalalahanan sa isa't isa, ayon sa buong karunungan, sa pamamagitan ng mga salmo, mga himno, awit na ukol sa Espiritu. Di yung pagtuturuan at pagpapaalalahanan, ayon yun sa buong karunungan. Di dudunong tayo pagka tumatanggap tayo ng turo, tumatanggap tayo ng paalala, tumatanggap po tayo ng pagpapayo ng ating paglakad, mga kapatid, mabuting bunga. Kasi yung ayaw tumanggap ng payo ng Diyos, magbubunga din ang lakad nun Kaya lang hindi po mabuti. Yung sinasabi sa Kawikaan, ano po? Sabi niya, sa 1.29, sabi dun sa umpisa na sa 29, kuya, pasensya na. Sapagkat kanilang ipinagtanim ang kaalaman. Paano nga lalago ito sa kaalaman? Ipinagtatanim mo ang kaalaman. Galit ka dun, ayaw mo. Ayaw mong tanggapin. Hindi ka lalago sa kaalaman. Hindi pinili ang takot sa Panginoon. O ano mangyayari? Ayaw sila ng aking payo, sabi ng Diyos. Meron talagang tao, ayaw ng payo. Kanilang hinamang ang buong pagsaway. Kaya't sila'y magsisikain ng bunga ng kanilang sariling lakad. At mabubusog ng kanilang sariling mga kagagawan. Kumbaga, mapupulo ka kung ano yung kagagawan mo. Ano pong bungang mangyayari dyan? Bunga ng kanilang sariling lakad. Lakad ng mga ipinagmang kaalaman ng Diyos, lakad ng mga hindi pinili ang takot sa Diyos, lakad ng mga taong ayaw ng payo ng Diyos, lakad ng mga taong ayaw ng saway ng Diyos. Saan mapupunta yan? Di sa kapahamakan po. Pero pagka tumatanggap ka ng payo, sabi dun sa 9.9 ng Kawikaan, mga kapatid, sabi ng Biblia, turuan mo ang pantas. Siya'y magiging lalong pantas pa. Di palago, pasulong. Yung turuan ng matwid, siya lalago sa pagkatuto. Yung matwid, nakita na po natin Yun yung lumalakad ng matwid, gumagawa ng katwiran. Nagpapatuloy ng paglakad, yun yung matwid. Turuan mo yun, lalago pa sa pagkatuto. Aasenso po talaga yun, mga kapatid. Ngayon, halimbawa, ako nakikinig ako ng payo, nakikinig ako ng turo. Ikaw nakikinig ka ng payo, nakikinig ka ng turo ng Diyos. Tayong lahat magkakasama. Pare-pareho tayong nakikinig ng payo ng Diyos, tumatanggap tayo ng turo. Di magiging pantas ka pagka ganun. Yung sinasabi sa 19.20 ng Kawikaan, makinig ka ng payo, tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging pantas sa iyong huling wakas. Di pantas yun. Yung tumatanggap ng turo at nakikinig ng payo. Lalakad na magkakasama tayo ngayon. Puro tayong nakikinig ng payo, tumatanggap ng turo, na kinikilala ng Biblia ng mga pantas. Lumakad ka, nakasama ng mga pantas na tao, at ikaw ay magiging pantas. Di lalago ka sa kaalaman. Kaya yung paglakad kung sama-sama, mga kapatid, na nagpapayuhang maligaya sa isa't isa, tumatanggap naman ng payo. Ang resulta po nun, lalago tayo sa kaalaman ng Diyos, kuya. Yun po. Di lalago ka sa kaalaman ng Diyos, kapatid na Rodel? Opo. Kasi Opo. lumalakad ka na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya. At magsipamunga sa bawat gawang mabuti, magsilago sa kaalaman ng Diyos. Alam mo, bago ka makarating sa paglago, kailangan magkaroon ka muna ng kaalaman ng Diyos. Opo. Ba? Paano namang dumating ka na kagad, paglago na kagad pinag-uusapan, wala ka pa pala doon sa kaalaman ng Diyos. Diba? Paano ba nakakarating doon, kapatid na Rodel? Hindi naman mahirap, nasa salita naman ng Diyos, basahin mo, kapatid na Rodel. Ang sabi naman sa 2 at 5 ng Kawikaan. Opo. Kung maggagayoy iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon at masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Diretso naman pala, kapatid na Rodel, no?
Opo, yan. Kung maunawa mo yung pagkatakot sa Panginoon, masusumpungan mo yung kaalaman ng Diyos. At pagka ngayon, ipinapractice mo yon, kapatid na Rodel, lalago ka. Diba? O, naintindihan mo, lalago ka Opo. sa kaalaman ng Diyos. At kailangan, talagang marunong tayo tumanggap ng payo. Marunong tayong tumanggap ng turo. At lalakad tayo ayon doon sa turo, ayon doon sa nararapat na paglakad sa Panginoon. Ngayon, ano ba ang ini-introhan natin dito, kapatid na Rodel? Ha? Basta, ano mo yan ngayon, ha? Kumbaga sa nagluluto, set aside, kapatid na Rodel, ano? Eto na ngayon. Punta ngayon tayo dito. Isang cambio naman tayo ngayon, kapatid na Rodel. Huwag mo kalilimutan na kung nauunawa natin ang pagkatakot sa Panginoon, tayo, makakarating tayo doon, sa pagkasumpong ng kaalaman ng Diyos. Kung magkagayon yung mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon. At masusumpungan mo ang kaalaman ng Diyos. Alam naman natin na kung ano ang pagkatakot sa Panginoon, kapatid na Rodel. Ano ba ang pagkatakot sa Panginoon? Babalik tayo ulit. Huwag mo pagsasawaan. Para lang ika nga ay makatawid tayo. Ano ang sabi tungkol sa pagkatakot sa Panginoon? Brad Rodel. 2:3. Ecclesiastes. Opo. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos. Sapagkat ito Ang buong katungkulan ng tao. Di alam naman natin na yun, ano? So, nakita mo na ang pagkatakot sa Diyos, pagsunod sa kanyang mga utos. Na kung atin ngayon mauunawaan yung pagkatakot sa Diyos, masusumpungan din natin yung kaalaman ng Diyos, kapatid na Rodel. Ngayon, So, yan lahat na yan, given all these things and biblical facts, kapatid na Rodel, pupunta ngayon tayo sa isang bagay na dapat alam natin paano natin i-apply. Kailangan tumingin tayo ngayon ng perspective na kung saan masasabi mo ay ito ginagawa natin. Kapatid na Rodel, kasi mahirap kung halimbawa nakikita mo, yan aral ng Diyos, sinasabi sa Biblia. Tanungin mo, ginagawa ba natin? Sinabi mo, opo. Ano kasunod na tanong, kapatid na Rodel? paano mo nasabi? Ginagawa mo nga. Oo. Sino ba ngayon sa inyo ang sasagot ni Brad Josel doon? Yan po. Alin ngayon yung isang pupuntahan natin? Eto, kapatid na Rodel, makikisuyo ako sa iyo. Tignan natin at pag-aralan natin sandali ito, kapatid na Rodel, ha? Opo. Unahin natin puntahan siguro ang tingnan natin sa ikalawang Juan, kapatid na Rodel, 1 at Gis, kapatid na Rodel. Opo. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Bakit? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ayan, kapatid na Rodel. Opo. Nag-iisip ka ba? Opo. Brad Josel, nag-iisip ka ba? Pinagsimulan ko pong pag-isipan nung banggitin niyo na po nung isang araw, kuya pa eh. Opo.
Oh. Pero wala po akong maisip. Hindi ba mahalaga na ito magagawa natin dapat? Na kung ang sino man, kung sa inyo, mating ang sino man, hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. At huwag ninyo siyang batiin. Ikaw ba, Brad Josel, suplado ka ba? Hindi na po, Kuya. Kung hindi ka suplado, palabati ka. Opo. Sigurado ka bang wala kang binabati na may dala ng ibang aral at hindi dala ang aral nito? Ay, hindi po, Kuya. Ibig mo sabihin, may binabati ka na hindi dala ang aral na ito. Ganon po yun. Opo. Ano ang sabi sa 11? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Di damay ka na pala. Opo, nasa clip po ako, Kuya. Yan ngayon. Tayo ngayon, hindi niyo ba naitatanong, meron ba kayong nabati na hindi dala ang aral nito? Kasi sabi, huwag ninyo siyang batiin. Bakit? Sapagkat ang bumabati sa kanya, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Brad Rodel, inimbento ko ba yan? Nakasulat po Kuya, hindi po. Parang naiwan ka ba dyan, Brad Sani? Hindi, naiwan ba si Brad Sani doon? O kasama? Hindi, kayong dalawa lang, ano? Si Brad Efren at si Brad Mel, tama? Nga pala. Bumiyahe na si Brad Sani yata. Ano ibig sabihin? Mahalaga ba itong maintindihan mo, kapatid na Rodel, anong perspective natin dapat tignan ito ngayon para hindi mangyari sa atin? Mahalaga po ito, Kuya, kasi biro mo madadamay ka sa kanyang masamang gawa. Mabigat po ito. Paano mo ngayon? Anong perspective mo ngayon pwedeng tignan yan, kapatid na Rodel, para masabi mo na hindi ka bumabati sa sino mang hindi dala ang aral na ito at hindi mo tinatanggap sa iyong bahay, hindi mo binabati. Dahil kapag binati mo, kapatid na Rodel, ano ang sabi ulit, kapatid na Rodel? Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Naku po, ina. Paano yun? Huwag batiin, Kuya. Kaya nga tinatanong kita, gaano ka kasigurado na wala kang binati at wala kang binabati na hindi dala ang aral na ito? Opo, Kuya. Lalo na kung di pa naman nagsasalita. Malay ko kung anong dala mo. Maliwag magsalita ka na. Kaso kung bago ka nagsalita, nabati na kita. Paano yun? Ano babagsakan mo? 11, basa uli. Sapagkat ang bumabati sa kanya ay nararamay sa kanyang masasamang gawa. Damay ka na ba? Damay po Ano, Brad Josel?
Kuya, palagay ko po, mababawasan si Brother Rodel ng kaka. Tudo bem, bom dia. Kahit sino na lang makasalubong, alam niyo naman po sa Brazil, ganyan po. Ay, napamadadamay tayo, Brother Rodel. Tudo bem? Susuplado ka naman pag di ka naman. Ano kaya yan? Nasa kalit na tayo, yari tayo dito. Ibig sabihin, di ba? Ibig sabihin, gusto mo ba ituloy natin ito, Brother Rodel, o wag na muna? Okay lang. Baka magbabati kami ni Brad Josel. So, mahalaga, meron tayong pananaw kung saan titignan natin ang mga bagay na ito. No, kapatid na Rodel, ano? O di, tignan natin, ano, kapatid na Rodel, ang mga bagay na nakapaloob dito. So, nasa G's tayo, no, kapatid na Rodel. Akyat tayo ng konti. Punta tayo sa 9, kapatid na Rodel. Opo. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Yan, kapatid na Rodel. Ano ngayon ang ibig sabihin? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo. E dito, kapatid na Rodel, nagpapatuloy, pero ano sabi? Hindi nananahan sa aral ni Kristo. Pwede kahit pala, kapatid na Rodel, nagpapatuloy ka, pero hindi ka naman nananahan sa aral ni Kristo. Ano sabi? Hindi kinaroroonan ng Diyos. Ngayon, ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ngayon, ano kasunod? Kung sa inyo'y dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, aling aral ngayon yung tinutukoy na hindi dala nung dadating sa'yo, kapatid na Rodel, sino man. Yung aral po ni Kristo, kuya, na binabanggit sa 1:9. Yan. Sino man yung sino man na sinasabi doon na dadating sa'yo na hindi dala yung aral. Kung ang sino mang nagpapatuloy. Kung ang sino man sa inyo dumating ang sino man, sino yon? Yung sino mang nagpapatuloy pero hindi pinananahanan nung aral ni Kristo. Opo. Diba, kapatid na Rodel? Naintindihan mo ba? Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ngayon, kung sa inyo'y dumating ang sino man na nagpapatuloy pero hindi naman pinananahanan ng aral ni Kristo, hindi kinaroroonan yan ng Diyos. Ano ang gagawin mo? Doon sa dadating sa'yo na nagpapatuloy pero hindi naman nananahan sa aral ni Kristo. Ano ang gagawin mo? Huwag niyong tanggapin ang wika sa inyong bahay. Huwag niyong batiin. Tama, kapatid na Rodel? Tama po. Okay. Di titigil tayo ngayon, kapatid na Rodel, na halimbawa, titignan mo ngayon ang iba-ibang mga perspective ng Biblia. Huwag mong kalilimutan pinag-uusapan na ngayon dito, nagpapatuloy, pero hindi nananahan sa aral ni Kristo. Kung ang sino man ngayon nagpapatuloy, hindi nananahan sa aral ni Kristo, dumating sa iyo
huwag ninyo ang wikang tanggapin sa inyong bahay. Huwag mong kalilimutan, ang sinasabi, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Dito, ang kausap niya, magkakasama saan, kapatid na Rodel? Sa bahay po ng Diyos, kuya. Magkakasama sa bahay. Diba? Kasi huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Nakita mo, kapatid na Rodel, bakit? Huwag mong kalilimutan yung pananaw, mayroong tinutukoy sa Biblia pag ang pag-uusap, bahay. Ano ang isa, kapatid na Rodel? Titignan mo muna. Tingin muna tayo. Pag pinag-uusapan, kapatid na Rodel, bahay. Di, punta muna tayo. Bahay muna ang ating pag-usapan, kapatid na Rodel, kasi hindi mo tatanggapin, huwag niyo ang wikang tanggapin sa inyong bahay. Diba? Huwag niyo tatanggapin sa inyong bahay. Una sa lahat, huwag mong kalilimutan. 2:19 ng Efeso, kapatid na Rodel. Basa tayo. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kapatid na Rodel, may sangbahayan pala ng Diyos. Opo. Yung sangbahayan ng Diyos, kapatid na Rodel, di ba, nasa isang bahay yun? Opo, kuya. Magkakasama sa bahay yun. Opo. Kaya ano ang sabi ni Pablo sa 6 ng Galacia, kapatid na Rodel? Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong-lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Yan, kapatid na Rodel. Di pag sinabing kasangbahay sa pananampalataya, kaisa mo ng bahay. Opo. Pagkakaisa mo ng bahay sa pananampalataya, kapatid na Rodel, nakita mo, no? Kasangbahay, kaisang bahay mo sa pananampalataya. Ano ibig sabihin? Kapareho mo ng pananampalataya. Tama o hindi? Opo. O kaya, Tama po, kuya. ang itinuturing na kasangbahay sa pananampalataya, kaisa mo ng pananampalataya na kayo ay nasa isang bahay. Anong sangbahayan yan? Sangbahayan ng pananampalataya. Kasangbahay mo sa pananampalataya. Naintindihan mo? Kaisa mo ng pananampalataya. Kung tayo ay itinuturing na sangbahayan ng Diyos, magkakasama tayo sa bahay ng Diyos. Tama, kapatid na Rodel, kasi sangbahayan tayo ng Diyos di ba? Ano ba yung bahay ng Diyos sa isang pinakikilala ng Biblia? Di basahin natin ulit. Unang Timoteo 3:15, kapatid na Rodel. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Yan, kapatid na Rodel, may bahay ng Diyos. Na kung tayo sa bahayan ng Diyos, magkakasama tayo dun sa bahay ng Diyos. At magkakasangbahay tayo sa pananampalataya. Ba't tayo magkakasangbahay sa pananampalataya? Magkakaisa tayo ng pananampalataya, kapatid na Rodel. Meron ka na bang nakikitang pananaw ngayon pagka pinag-uusapan mga lingkod ng Diyos at sinasabi, inyong bahay, bahay kung saan naroroon yung mga lingkod ng Diyos. Tama, kapatid na Rodel? Tama po yun, kuya. So, pwede bang perspective yun o hindi?
Pwede po, kuya. Yun po yung nasa Biblia. Pwede. Pananaw ba yun na nandoon sa mga kasulatang kinasihan ng Diyos o wala? Nandoon po yun sa mga kasulatan po. Nandyan sa mga kasulatan yan. O ano ngayon ang ibig sabihin? Eh di nakakita ka na ng isang pananaw tungkol sa bahay. Na pag ang pinag-uusapan, inyong bahay, bahay ng mga lingkod ng Diyos, mayroong bahay kung saan nandoon magkakasambahay ang mga lingkod ng Diyos. Kaya sila'y sangbahayan ng Diyos, nandun sila sa bahay ng Diyos. Kung doon, kapatid na Rodel, kailangan kasi lalawakan natin ang pananaw natin. Ano pang isang tinutukoy sa Biblia na pwede mo? Kailangan silipin natin yung lahat ng mga perspektibo at mga anggulo kung saan pwede nating masabi na, teka muna, ito, hindi ito isang bagay na hindi achievable, hindi doable. O isang bagay na parang, teka muna, paano kong gagawin yan? At paano kong masasabi, paano mong nasasabi na nagagawa mo ang isang bagay, kapatid na Rodel, especially so, kung may kinalaman ito sa ikaliligtas mo. Imagine, makakaramay ka sa kanyang mga gawang masasama. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Ano ang danger doon? Hindi ba yung ikaw ay maramay doon sa masasamang gawa noong mga nagpapatuloy pero hindi nananahan doon sa aral ni Kristo? Brad Rodel, ano yun? Yan ay fatal yan, kapatid na Rodel. Opo. Diba? Bakit? Madadamay ka sa masasamang gawa eh. O yung kinakahantungan ba ng masasama ang gawa? Kapatid na Rodel, diba? Dalawa ang pupuntahan ng pagkabuhay na maguli. Juan 5:29. Basa, kapatid na Rodel. Opo. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Ayan, kapatid. Nadamay ka ngayon dun sa masasamang gawa, kapatid na Rodel. Ano kaya ang mangyayari sa'yo? Opo, kuya. Yan ang destino mo. Yung destino nila, damay ka. Gusto mo ba yun? Ayoko po. Paano ka ngayon kung ikaw ngayon ay nadadamay ka ngayon dun sa masasamang gawa? Dahil hindi mo ngayon makita kung paano bang perspective ito ating pwedeng mai-apply sa ating mga paglilingkod. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo, mahalaga po maintindihan yan, kuya. Yan. Di nakakita ka na ng isang pananaw. Pag pinag-uusapan, bahay ng mga lingkod ng Diyos, kapatid na Rodel. Opo. Inyong bahay, di may bahay yung mga lingkod ng Diyos. Opo. Meron ba sa ating wala talagang bahay? Literal po, kuya, meron. Hindi ba, kapatid na Rodel? Pero, ito, huwag niyo tatanggapin. Huwag niyo tanggapin sa inyong bahay. At hindi lang yun. Huwag ninyo siya batiin. Ayan, kapatid na Rodel. Okay, nakakita ka na. So may isa ka nang nakita perspektibong pwedeng tignan pagdating sa pag-uusap bahay ng mga lingkod ng Diyos. Kung saan sila ay sangbahayan sila ng Diyos, nandun sila sa bahay ng Diyos, magkakasangbahay sa pananampalataya. Diba? Bahay kung saan nandun silang magkakasama. Yung bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos, kapatid na Rodel. Ano pa? Isa. Ito, tingnan natin. Basa tayo, kapatid na Rodel. Sa 5:1, 2 ng ikalawang Korinto. Opo.
Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, Kapatid na Rodel, ano yung sabi? aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa. Ayan. Eh di may bahay pala na sinasabi, tabernakulong ukol sa lupa. Opo. O ano sabi sa pagpapatuloy? Ano yan, kapatid na Rodel? Sapagkat nalalaman namin na kung masira ang aming bahay na tabernakulong ukol sa lupa, ay mayroong kaming isang gusali mula sa Diyos, bahay na hindi gawa ng mga kamay, walang hanggan sa kalangitan. Dos. Sapagkat tunay na sa ganito kami ay nagsisihibig, na nagnanasang mabihisan kami ng aming tahanang mula sa langit. Yan, kapatid na Rodel. O edi meron palang tabernakulong ukol sa lupa, kapatid na Rodel. Opo. Alin yun? Ito, aming bahay. Itong ukol sa lupa, kapatid na Rodel. Ito, Opo. itong ating mga katawan, itong ating mga katawan na ukol sa lupa, ay ipinakikilala na bahay na tabernakulong ukol sa lupa. Ang kapatid na Rodel. Opo. Alam mo, itong katawan natin na ito, ito, hindi mo pwedeng itanggi, sinasabi, tabernakulong ukol sa lupa. Opo. Ay, di, meron tayo ngayon ito. Opo. Ano isang sabi, kapatid mo? Then, sa ikalawang Korinto pa rin, nandiyan ka sa dos, Akyat ngayon tayo, kapatid na Rodel. Kat ka lang ng 5:2 na yan, Akyat ka sa 6, kapatid na Rodel. Opo. Kaya nga kami laging malakas ang loob at nalalaman namin na samantalang kami ay nangasa tahanan sa katawan, ay wala kami sa harapan ng Panginoon. O edi ito pala, kapatid na Rodel, itong tabernakulong ukol sa lupa, bahay na ang sabi, tahanan sa katawan. Opo. Pwede meron pala tayong tahanan, kapatid na Rodel, sa katawan natin. Opo. Itong ating tabernakulo na ukol sa lupa, ito, nasa tahanan tayo sa katawan. Tahanan ito sa katawan. Bahay ito sa katawan. Tama ba, kapatid na Rodel? Tama po, Kuya. Ayan. O edi, isang may pananaw, kapatid na Rodel, na dapat nating makita. Basa tayo. Sa 2:21, kapatid na Rodel, ng Efeso hanggang 22. Opo. Nasa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Nasa kanya'y itinayo naman kayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kapatid na Rodel, tinayo naman kayo ang wika upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Nakikita mo na ngayon yung mga pananaw na yan. Kaya sabi ni Pablo, dun sa unang Korinto 3:16, 17, basa tayo, kapatid na Rodel. Hindi ba ganinyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? Kung gibain ng sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos, sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templong ito ay kayo. Yan, kapatid na Rodel, Hindi nakikita mo na ngayon. Hindi nyo ba nalalaman? Kayo templo ng Diyos. Ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo. Kung gibain ang sino man ang templo ng Diyos, siya'y igigiba ng Diyos.
sapagkat ang templo ng Diyos ay banal, na ang templo ito ay kayo. Yan. O di nakakakita ka na ngayon ng mga pananaw, kapatid na Rodel. Opo. Ay, hindi ako nag-iimbento binabasa ko lang yan sa'yo. Nasa Biblia lang, basa lang tayo ng basa. Anong isa pa? Di nandyan ka. Puntahan mo naman yung unang Korinto 6 at 19, kapatid na Rodel. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Sapagkat kayo'y binili sa halaga, Yan, luwalhatiin. kapatid na Rodel, luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos at ng inyong espiritu na sa Diyos. Hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos at hindi kayo sa inyong sarili? Yan, kapatid na Rodel. O edi, ano ang isa ngayong rule? Kung nalalaman ninyo na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na tinanggap ninyo sa Diyos, ano ngayon ang sabi, kapatid na Rodel? Nasa ulit tayo. Ikalawang Korinto na tayo. 6:16, 17. At anong pakikipagkaisa mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan? Meron ba, kapatid na Rodel? Wala po. Bakit? Sapagkat Sapagkat tayo'y templo ng Diyos na buhay. Gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila, at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. pag sinabing mananahan ako sa kanila, tahanan ba yun? Tahanan po. Yan, kapatid na Rodel. May pakikipagkaisa ba yung templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Wala po. Yan, tatandaan mo na ngayon yung mga punto na yan. Bakit? Pupunta tayo ngayon. Inilalatag natin ngayon yung mga biblical facts, kapatid na Rodel. Ngayon, punta tayo ngayon dito at i-digest natin ngayon itong mga katwiran na sinasabi ngayon dito, kapatid na Rodel. Ano problema natin ngayon, Rodel, na kailangan ma-solve natin? Yun pong nakita natin, nabasa natin sa ikalawang Juan 1:10, kuya, na kung sa inyo'y dumating ang sino man, hindi dala ang aral na ito, huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. At pag bumati ka, binati mo, madadamay ka sa kanyang gawang masasama. Yan. Di nakita mo naman ngayon, meron ka ngayon pwedeng tignan na perspective. Sa bahay mo hindi tatanggapin, kapatid na Rodel, yung merong na yung nagpapatuloy pero hindi dala yung aral ni Kristo. Huwag mong kalilimutan, walang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa templo ng mga Diyos-Diyusan. Tatanggapin mo ba ngayon, kapatid na Rodel, sa templo ng Diyos, sa bahay ng Diyos, yung hindi dala yung aral ni Kristo? Hindi po, kuya. Ano ibig sabihin? Hindi pwedeng yung aral ni Kristo may pakikipagkaisa sa aral ng demonyo. Kaya tatanggapin mo ba? Hindi po. Kaya kung ang sino man dumating, hindi dala ang aral na ito, kapatid na Rodel, huwag mong tatanggapin sa templo ng Diyos, sa inyong bahay. Kahit
Kahit saan mo pa ilagay yan, ilagay mo pa sa bahay ng Diyos, na iglesia ng Diyos, sa templo ng Diyos, na ating katawan, meron ka na ngayong perspective na titignan. Walang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa templo ng mga Diyos-Diyusan. Okay. Hindi pwede. Bakit? Hindi dala yung aral ni Kristo. Kung hindi dala yung aral ni Kristo, tatanggapin mo ba yun, kapatid na Rodel, sa bahay mo? Hindi po. Saan dapat mo makita? Yung templo ng Diyos, kapatid na Rodel, walang pakikipagkaisa sa templo ng mga Diyos-Diyusan. Doon sa hindi pwedeng mag-agree yung aral na hindi kay Kristo doon sa aral ni Kristo. Di pwedeng magsama yun, kapatid na Rodel. Ba't mo tatanggapin? Saan mo hindi dapat natanggapin? Pag pinag-uusapan, huwag niyong tatanggapin sa inyong bahay, kapatid na Rodel. Kung wala kang bahay. Ano kaya sasabihin mo? Wala naman akong bahay. Hindi dahil ba doon, hindi mo na pwedeng tanggapin yung aral noong dala-dala, noong dumadating na hindi aral ni Kristo dahil wala kang personal na bahay? Hindi. Bakit? Tandaan mo, kayo'y templo ng Diyos. Huwag mo kalilimutan. Kaya, huwag mo tanggapin sa'yo yun. Huwag mo tanggapin sa bahagi na maging bahagi ng iyong pagkatao, ng iyong paniniwala, ng iyong paggawa, yung aral na hindi aral ni Kristo, kapatid na Rodel. Amen. Amen. Yan. Di meron ka na ba ngayong meron ka na ba ngayong sama? Meron ka na pwedeng sabihin, Brad Josel, meron ka na pwedeng sabihin ngayon, okay, medyo meron ng kaunting hinga-hinga ako dito. Brad Josel, may nakikita ka naman. Opo, kuya, salamat po sa Diyos. Lumuwag na po kaagad ang aking dibdib. Dahil kanina po talagang ang application parang, paano ba ito? Ang dami na namin binati ni Brother Rodel, Brazil days pa, ng to the bang. Di ba? To the bong Gio Botaji. Bati ka dito, bati ka, kabi. Teka muna, Brad Josel, wala pa tayo sa bati Opo. Nasa pagtanggap pa lang doon sa inyong bahay. Di ba? Na hindi dala ang aral na ito. Napunta ka na kagad sa patihan. Opo, kuya. Kasi na-strike po kagad ako kanina sa umpisa pa lang dahil dyan Dahil doon sa makakaramay ka talaga umpisa nga po ng hinimay ninyo. Ito munang pagtanggap sa bahay. Kasi pagka po i-apply nga ito, kuya, kung ang iniisip ko po, yun yung bahay, hindi naman po applicable sa lahat. Hindi naman lahat ng kapatid may bahay ng sariling personal na bahay. Pero may mga biblical terms na iyo pong dinitalye sa amin o mailatag, ito, applicable sa lahat ito kasi yung pagkabanggit sa Juan, sa inyong bahay. In-emphasize niyo po yan sa amin, ang sabi dyan, kung sa inyo dumating ang sino man at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Inyong bahay ito. Atin to. No? Ang ganda kasi nung i-detalye ni Kuya, inyong. Kahit wala kang personal na bahay, kasama kang sinasabihan dito. Kaya kahit wala kang privately, sarili mong bahay. Bahay ito na ating bahay Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Teka, eto ngayon yan. Yun na nga po nung maglakad na si Kuya. Isang bahay na nakadefine sa Biblia, dahil tayo po isang bahayan ng Diyos, nakatira tayo sa isang bahay. Efeso 2:19, sinasabi nga pong sangbahayan tayo ng Diyos. Kaya ngayon tayo mga sangbahayan ng Diyos, sinasabi dyan, di nakatira tayo na sa isang bahay tayo. Kaya tayo lumalakad, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, di ba? Kaya tayo lumalakad na magkakasama doon sa bahay ng Diyos. Magkakaakbay tayo doon sa bahay ng Diyos. O ngayon, tatanggapin mo ngayon yung hindi dala-dala yung aral na ito. Paano kang aakbay ngayon?
paano kang aakbay doon sa hindi naman pwedeng magkaroon ng pakikisama doon sa templo ng Diyos? Hindi pwede. Anong pakikisama mayroon ang templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyusan? Tapos ngayon, eto, hindi dala-dala yung aral na ito, tatanggapin mo ngayon, lalakad ka ngayon nakasama nito. Pag lumakad ka, nakasama, yung may daladalang ibang aral, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ano lalakaran mo? Ano lalakaran mo, Brad Rudel? Yung pong lakad niya pag sumama ka sa kanya. Ayan, kaya ngayon kakain ka ng bunga ng sarili ninyong lakad. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo. Hindi na yung lakad na nararapat sa Panginoon. Bakit? Ano ba ang lakad na nararapat sa Panginoon na doon kayo dapat lumakad sa bahay ng Diyos? Yung nararapat na lakad sa Panginoon, kung ano yung aral niya, kung ano yung utos niya, yun ang lalakaran mo. Tama, kapatid na Rodel? Eto ngayon, may dala-dala ngayong ibang lakaran, kapatid na Rodel. Dadalhin ngayon doon sa bahay. Tapos ngayon, tatanggapin mo. Pag tinanggap mo yun, abay, lalakaran mo yun, kapatid na Rodel. Opo. Paglakad mo doon, lalakad ka ng hindi nararapat sa Panginoon. Opo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Opo. Pag lumakad ka na hindi nararapat sa Panginoon, ano ngayong lakad yun? Mabuti, masama. Masamang lakad po yun. At damay ka na sa masamang gawa niya. Opo. Tama, hindi? Tama po. Tama, hindi? Tama po yun. Bakit hindi ka madadamay? Tinanggap mo nga siya eh. Hindi dala yung aral ni Kristo. Tinanggap mo. Di yun ang lalakaran mo ngayon. Ano gagawin mo ngayon? Di yung dala-dala niya. Hindi yun ang aral ni Kristo. Paglakad mo doon, damay ka na sa kanyang masamang gawa. Diba, kapatid na Rodel? Opo, kuya. Tama po. Ang problema, umabati lang eh. Paano, kapatid na Rodel? Opo. Ayan. Iisa-isahin natin, kapatid na Rodel. Puntahan natin yung mga bagay na nakapaloob dito. Saan ngayon tayo unang maghihimay? Himayin natin. Di ka naman, Tiyaga lang po ha, mga kapatid. Ako humihingi po ng inyong matamang pagdinig, pag-unawa. Lend me your ears, mga kapatid. Hindi tayo ng tulong sa Diyos na maintindihan natin magiging. Eto, kapatid na Rodel. Puntahan natin ang sinasabi. Tingnan ko nga muna. Titignan ko lang muna, kapatid na Rodel, para hindi ka mabigla, Punta lang ako dito sa aking, binabasa. Sige, kapatid na Rodel. Punta muna tayo. Puntahan natin ang 1:6, kapatid na Rodel. Dito tayo sa unang kuwan, kalawang kuwan tayo, Puntahan natin ang 1:6. Opo. At ito ang pag-ibig, na tayo'y magagsilakad ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y magagsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Teka muna, kapatid na Rodel, May pinag-uusapan dito na ang sabi, magsilakad tayo sa Kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Ang kapatid na Rodel. Ngayon, di nasa 6 yan, kapatid na Rodel, Opo.
Magsisilakad tayo. Paano tayo, kapatid na Rodel, magsisilakad? Ayon po sa kanyang mga utos, magsilakad tayo sa kanya. Gaya ng pasimula. Sa 9 ulit, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo, hindi dito lumalakad, kapatid na Rodel, hindi kinaroroonan ng Diyos. Yung nananahan sa aral, kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Papaano yun? Pag nagpapatuloy, kapatid na Rodel, lumalakad. Opo. Diba, no? Pagka lumalakad, kapatid na Rodel, dapat lumalakad ka doon sa aral na yon ni Kristo. Opo. Na ang sabi, kapatid na Rodel, doon sa 6, maliwanag, tayo'y magsilakad ayon sa kanyang utos, sa kanyang mga utos, sa kanyang aral, ano, kapatid na Rodel? At ito ang utos na tayo'y magsilakad sa kanya, gaya ng inyong narinig ng pasimula. Kung ano yung narinig mo ng pasimula, dapat ganun tayo lalakad sa kanya, kapatid na Rodel. Lalakad tayo sa utos niya. Ngayon, kung ang sino man nagpapatuloy, lumalakad, kapatid na Rodel. Pero hindi sa aral na ito, hindi doon sa utos na ito, hindi doon lumalakad. Nagpapatuloy at hindi nananahan, hindi doon lumalakad sa aral ni Kristo, hindi kinaroroonan ng Diyos. Bakit? Kasi sa pagpapatuloy mo, dapat pag naglalakad ka, lalakad ka sa aral ni Kristo. Lalakad ka doon sa narinig ng pasimula. Lalakad ka gaya ng inyong narinig ng pasimula. Yan, kapatid na Miguel. O ano ibig niya sabihin? Ano ba yung narinig ng pasimula? Na dapat, kung nagpapatuloy ka, doon ka nananahan. Doon ka lumalakad sa utos na yon, kapatid na Rodel. Na yun ang narinig ng pasimula, na pag ang sino man nagpapatuloy, hindi doon lumalakad. Ang sabi at bilin, pagdating doon sa G's, kapatid na Rodel, pag may dumating sa inyo, hindi yan ang dala. Huwag mong tanggapin sa inyong bahay. Huwag niyo siyang batiin. Ano ba ngayon yan, kapatid na Rodel? Ano ba yung aral na yan na sinasabi? Na kung hindi yan ang dalang aral, huwag niyong tatanggapin. Huwag niyong tatanggapin ang wika. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Pagka nagpapatuloy, hindi naman lumalakad dyan. Hindi naman nananahan sa aral ni Kristo na yan. Nagpapatuloy ang wika. Dadating sa inyo, hindi dala yung aral na yan, huwag niyong tanggapin sa inyong bahay. Ano ba ang tinutukoy dyan, kapatid na Rodel? Limanagin na natin, ano? Para hindi tayo mangawitan. Sige, punta tayo ngayon, kapatid na Rodel. Pupuntahan natin ngayon doon sa 5. Galing tayo kanina sa 6, baba na tayo ngayon. Baba na, kapatid na Rodel, sa 5. Basa. Opo. At ngayon ipinamamanhid ko sa iyo, ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, Kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula. Di ito yung narinig ng pasimula, kapatid na Rodel. Na ang sabi doon sa 6, na ang sabi doon, gaya ng inyong narinig ng pasimula, na tayo magsilakad ayon sa kanyang utos. Alin ba yan, kapatid na Rodel? Pinamamanin ko sa iyo, ginang, na hindi warin sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyaong tinanggap o ating tinanggap ng pasimula. Ano yon? Na tayo'y mga ibigan sa isa't isa. Amen. Ngayon, di yan yung utos. Yan yung narinig ng pasimula, kapatid na Rodel. Opo. Ito ang pag-ibig.
na tayo magsilakad ayon sa kanyang utos. Ito yung narinig natin yung pasimula na magkaibigan tayo sa isa't isa. Ngayon, kung ang sino man nagpapatuloy, hindi dala, hindi nananahan sa aral ni Kristo, ano mo? Ano yung aral na yun? Yung narinig nyo ng pasimula. Ano yung narinig nyo ng pasimula? Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Ito ang pag-ibig. Oh. Kung may nagpapatuloy, pero nagpapatuloy ka, lumalakad ka, pero hindi ka naman nananahan sa aral ni Kristo. Ano yung aral na yun? Sa pag-ibig. Na mag-ibigan tayo sa isa't isa. Nagpapatuloy ka, hindi ka naman nananahan doon. Hindi ka doon lumalakad. Hindi kinaroroonan ng Diyos ang hindi nananahan doon sa aral na yun. Ano ngayon? Kung hindi ka nananahan ngayon sa pag-ibig, doon sa pag-iibigan na narinig ng pasimula na dapat nating lakaran, pag hindi ka doon nananahan, nagpapatuloy ka, hindi ka nananahan sa aral na yon. Eto ngayon, dumating ngayon sa'yo, kapatid na Rodel. Yung isang nagpapatuloy, lumalakad, pero hindi ang dala yung aral ng pag-iibigan. Ang dala, pagkakabahabahagi, ang dala, pait ang dala. Kapatid na Rodel, huwag mong patuloyin, huwag mong tanggapin. Tatanggapin mo ba sa templo mo yun? Tatanggapin mo ba ngayon yun? Pag pinag-usapan, templo na ito, tatanggapin mo ba ngayon yun sa bahay mo na ito? At tatanggapin mo din ba ngayon yun dun sa bahay ng Diyos? Na dun sa bahay ng Diyos, ang itinuturo na aral na dapat nalakaran, yung aral ni Kristo na narinig ng pasimula, na ano yun? Mag-ibigan kayo. Yan ang tinuturo na aral. Dumating ngayon, eto ngayon, pagdating ngayon, hindi dala yung aral na yun. Huwag mong tatanggapin. Kapatid na Rodel. Opo. Di naintindihan mo na. Opo. Nakuha mo na, kapatid na Rodel. Hanggang dito po, kuya. Nakukuha ko po, awa ng Diyos. Parang may inaabakan ka. Babati pa si Brad Joseph. Ayan. Hindi mo tatanggapin sa bahay mo. Opo. Huwag ninyo siyang batiin. Ayan. Huwag niyo siyang batiin. Bakit? Kasi ang bumabati sa kanya, kapatid na Rodel, nararamay sa kanyang masasamang gawa. Ba't siya nararamay sa masasamang gawa? Kasi kapatid na Rodel, binabati mo siya. Opo. Pagkatapos mong tanggapin, hindi yung aral ng pag-iibigan. Hindi yung aral ng pag-iibigan, kapatid na Rodel. Hindi yung aral ng pag-ibig, tinanggap mo. Babati ka ngayon sa kanya. Paano mo siya babati? Ang ipang babati mo ba sa kanya, yung aral ni Kristo? Tinanggap mo nga yung aral na dala niya na hindi pag-ibigan. Ano ba ang dapat na ipambati mo doon sa lumalakad na kasama mo, kapatid na Rodel? Basa tayo, isang talata ng sulat ni Pedro, kapatid na Rodel. Basa tayo. Sige, 5:14 ng unang Pedro. Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Yung pala ang ipambabati natin. Opo, kuya. Babatiin mo ngayon siya na hindi dala yung aral na yun. Ano ibabati mo? Halik ba ng pag-ibig ang ibabati mo? O halik ng aral na dala-dala niya? Opo. At pag yun ang ginawa mo, binati mo siya na ang pagbati mo sa kanya ayon doon sa aral na dala niya, kapatid na Rodel. Ano ibig sabihin? Hindi ka bumabati doon sa pag-ibig at hindi ka lumalakad doon sa pag-ibig. Damay ka sa masamang gawa niya. Bakit?
Masama yun, hindi sumusunod sa utos eh. Pambabati mo yung halik ng pag-ibig eh. Pag-ibig ang dapat na lakaran eh. Yun ang dapat nating pagkasunduan. Alam mo, para mas madali mo lang makuha. Kakambyo lang ako, no? Kakambyo lang ako. Although ito, para lang bigyan lang ka ng isang perspective. Ang bumabati sa kanya, nakipagbati ka, nakipagkasundo ka, kapatid na Rodel. Damay ka. Bakit? Nakipagkaisa ka sa kanya. Hindi dala yung aral ng pag-iibigan. Magkapati kayo. Magkasundo kayo dun sa dala niyang aral na hindi yung aral ni Kristo. Damay ka dun sa kanyang masamang gawa. Bakit? Yun ang aral na dala niya. Hindi yung aral ni Kristo Opo. Bakit? Ano aral ni Kristo? Ang aral ni Kristo na narinig natin ng pasimula na siya natin dapat nalakaran, yung pag-iibigan sa isa't isa at ang pag-ibig. Dumating ngayon, hindi dala yung aral na yun. Huwag mong tanggapin. Kasi pag tinanggap mo yan sa bahay mo, pagbati mo, hindi ang ibabati mo, kapatid na Rodel, ay bati ng pag-ibig. Ang ibabati mo kung ano yung aral na tinanggap mo na hindi aral ni Kristo. Naintindihan mo, kapatid na Rodel? Damay ka sa kanyang masasamang gawa. Brad Josel. Opo, kuya. Pero, Matagal ko na to. tatanungin kita, Brad Josel. Meron ka bang hindi naiintindihan? May tutol ka ba? Sige, sabihin mo. Ay, wala po, kuya. Napakalinaw po ng inyo pong mga nahimay na detalye. Kaya ako'y masaya po. Wala po pwedeng tutulan dyan dahil yun po eksakto. Binasa nyo lang po sa amin At yun nga po ang nagliwanag. Kasi kapatid na Josel, pag bumati ka sa kanya, anong ipambabati mo? Di yung aral na dala niya. Kasi tinanggap mo Diba? Ano dapat mo bang, kaya nga, hindi dala ang aral na ito. Ano ba yung aral na dala-dala dapat? Yung aral ni Kristo. Ano ba yung aral ni Kristo na yun na dapat na dala-dala na yun ang dapat nating lakaran na narinig ng pasimula? Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ito ang pag-ibigan ni Ka. Ang sabi, magsilakad tayo magsilakad ayon sa kanyang utos. Ito yung utos, magsilakad tayo sa kanya gaya ng inyong narinig ng pasimula. Yun nga yung pag-iibigan sa isa't isa. Dumating ngayon, hindi dala yung aral ng pag-iibigan sa isa't isa. Tinanggap mo. Pagbati mo ngayon sa kanya, anong ipambabati mo sa kanya? Ipambabati mo sa kanya, kung ano yung aral na dala-dala niya. Doon kayo magkakaisa magkakasundo kayo doon Kasi kaya nga, pagka lumalakad kayong magkaakbay, magkasundo kayo. Magkaisa kayo. Magkasama kayo Kaya pag nagkasundo kayo ngayon, hindi doon sa aral ni Kristo, doon kayo magbabatian. Magbabatian kayo, hindi sa aral ni Kristo. Dapat na ipambati mo yung aral ni Kristo. Ano ba yun? Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Paano mo ngayon maibabati yung halik ng pag-ibig kung hindi nga dala-dala yung aral ng pag-ibig? Paano mo maipambabati ngayon yung halik ng pag-ibig? Hindi nga dala-dala na yung aral na yun, yun ang tinanggap mo. Kaya huwag mong tatanggapin yan sa bahay mo, huwag mong papasukin yan sa'yo, huwag mong tanggapin yan na yan ang lalakaran mong aral. Dahil pag yan ang tinanggap mo, yan din ang lalakaran mo. Pag yan ang nilakaran mo, yan din ang ipambabati mo. Diyan ka makikipagkaisa. Kaya pagka nakibati ka dyan, kapatid na Rodel, di ba? Bati ba kayo? Hindi po, kuya. Ayan. Huwag ka makipagbati. Kasi pag nakipagbati ka, dun sa iba ang dalang aral, ibig sabihin, bati kayo, magkasundo kayo, magbabatian kayo ngayon. Ano ipambabati nyo sa isa't isa? Yung aral na hindi aral ni Kristo. Damay ka. Opo. Brad Rodel,
Need I say more? Maliwanag po ito, kuya. Kaya nga, ang sabi, kapatid na rin, tingnan mo, 4:12 ng unang Juan, basa tayo. Opo. Sino man ay hindi nakakita kailanman sa Diyos, kung tayo'y nangag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin, at ang kanyang pag-ibig ay nagiging sakdal sa atin. Kita mo, kapatid na rin yan. Kung tayo nag-iibigan, ang Diyos nananahan sa atin. Kung nananahan sa atin, kapatid na Rodel, dahil nag-iibigan tayo. Ano ibig sabihin? Tahanan ba tayo? Tahanan po tayo, kuya. Tahanan hindi. Tahanan po. Tahanan. Bahay tayo. Bahay po tayo. Kung nag-iibigan tayo, ang Diyos nananahan sa atin. Opo. Ngayon, nagpatumanggap ka, kapatid na Rodel, na hindi yung, nagpatuloy ka, hindi yung aral na yun ng pag-iibigan ang dala mo. Paano ngayon? Bakit? Pinatuloy mo, kapatid na Rodel, yun ang pinatuloy mo doon sa, yun ang pinanahan mo. Diba? Ano dapat mong panahanin? Huwag yung ibang aral. Ang panahanin mo, kapatid na Rodel, yung pag-ibig. Dahil kung nag-iibigan tayo, nananahan ng Diyos. Kung hindi tayo nag-iibigan, iba ang nananahan sa atin, kapatid na Rodel. Bakit? Opo. Pag pinatuloy mo, yung ibang aral, pinatuloy mo, iba ang mananahan sa'yo. Kasi pinapasok mo yun sa bahay mo. Iba ngayon na nasa bahay mo. Diba? Pero kung nag-iibigan tayo, ang nasa bahay mo, ang pinatahan mo, ang Diyos. Pero kung hindi ang inyo ngayong tinanggap, yung pag-iibigan at puot ang tinanggap mo, ang mananahan sa iyo, kapatid na Rodel, hindi ang Diyos. Sino? Ang diabo. Si Satanas. Si Satanas. Kaya pupuspusin ka ni Satanas. Bakit? Kasi siya ang mananahan sa iyo. Diba? Bakit nananahan? Kasi nga, tahanan nga yan, kapatid na Rodel. Kaya huwag kang magpapatuloy nang hindi dala ang aral nito. Kapatid na Rodel, Opo. naiintindihan mo ba? Sa awa po ng Panginoon, kuya, ay intindihan po natin ito maliwanag. Sana, mga kapatid, makita po natin ang kahalagahan nito sa ating mga paglilingkod sa Diyos. Huwag nating pabayaan na may tatanggapin tayo na hindi yung aral ni Kristo. Na doon tayo makikipagkasundo kasi walang pakikipagkaisa ang templo ng Diyos sa templo ng Diyos-Diyusan. Pag doon ka nakipagkasundo, kapatid na Rodel, nakipagkasundo ka sa ibang aral, hindi doon sa aral ni Kristo. Yun na, batiin na kayo. Diba, kapatid na Rodel? Pagkasundo kayo Kaya pagka kayo ay binabati mo na, kapatid na, ang binabati mo, kapatid na Rodel, bati tayo ha, kasundo mo na. Sino ang kabati mo, kapatid na Rodel? Kabati mo yung medala ng hindi aral ni Kristo. Ayan, ano ngayon ang mga yan? Alam mo, kaya minsan, anuhin mo lang pag-aralan mo lang mabuti, kapatid na Rodel. Hindi mo talaga pagwawalang bahala yung kabutihan ng Diyos para i-guide tayo doon sa Kanyang ibig nating lakaran. Kasi ganun tayo dapat pag-inumpisahan mo na. Tingnan mo ngayon, babasahin ko ngayon sa'yo ng tuloy-tuloy, kapatid na Rodel, dito sa
Ikalawang Juan, umpisahan ko yung 1 at 5. Tapos dadahan-dahanin ko sa'yo. Pakinggan nyo lang po mga kapatid, At saka ninyo ngayon, isipin kung ano yung ating pinag-uusapan. Eto. At ngayon ipinamamalik ko sa iyo, Ginang, na hindi waring sinusulatan kita ng isang bagong utos, kundi niyang ating tinanggap ng pasimula na tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. At ito ang pag-ibig, na tayo'y magsilakan ayon sa kanyang mga utos. Ito ang utos, na tayo'y magsilakan sa kanya gaya ng inyong narinig ng pasimula. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naparilitong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong maiwala ang aming mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ang hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag niyong tanggapin sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin, sapagkat ang bumabati sa Kanya, nakikipagkasundo sa Kanya, nararamay sa Kanyang masasamang gawa. Bakit nararamay? Alam niyo mga kapatid, pag sinabing karamay, nakikiramay po. Pag nakikiramay ka, kung ano yung nararamdaman noong dinadamayan mo, sinasabi mo, ganun din nararamdaman. Ba't ka nakakaramay sa masasamang gawa? Kasi yung gawa niya, yun na din ang gagawin mo. Bakit? Kasi binati mo siya . Kaya huwag kang makikibate doon sa mga ang gawa ay masasama. Sino ang kabati mo? Dapat ang kabati mo, ang kaisa mo, ang kasama mo, yung lumalakad sa aral ni Kristo. Brother Rodel, sana mga kapatid, naunawaan ninyo ang ating pag-aaral na ito. Mga kapatid, nawa, yun po ang ating mataglay. Huwag nating pabayaan makapasok sa atin yung hindi aral ni Kristo. Huwag nating pabayaan mawala sa atin yung aral ni Kristo na ang sinasabi, ito yung aral. Ito yung pasimula pa lang nadinig na ninyo . Ano ba yan? Pasimula pa lang, nadinig na ninyo. Hindi naman yan isang bagong utos, sabi dun sa 5 . Ang sabi niya, ito yung tinanggap natin ng pasimula. Na ano yun? Tayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Yan yung aral ni Kristo. Di ba? Yan ang sinasabi niya noon, nung pasimula. Kaya ngayon, nung sinasabi na ngayon ni Juan, hindi naman isang bagong utos. Bakit hindi na bagong utos? Kasi bago yan nung sinasabi ni Kristo, isang bagong utos, sabi ni Kristo, ang ibinibigay ko sa inyo. Di nung sabihin ni Kristo, bagong utos, binibigay ko sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Ngayon, sabi naman ni Juan, ito na yung narinig ninyo nung pasimula. Hindi sa waring ako'y nagsasabi pa ng bagong utos. Hindi sa sinusulatan kita ng waring sinusulatan kita ng isang bagong utos. Bakit hindi pa waring isang bagong utos? Kasi nga yan na nga yung sinabi ni Kristo nung pasimula. Bago yan nung sinabi ni Kristo. Isang bagong utos ang sinasabi ko sa inyo. Nung sinasabi na ngayon ni Juan dito sa kanyang sulat ngayon, sa ikalawang Juan, hindi sa waring sinusulatan kita ng isang
bagong utos, kundi niyaong ating tinanggap ng pasimula. Na ang tinanggap natin ng pasimula, tayo'y mga kaibigan sa isa't isa. Ito ang pag-ibig, ito yung utos. Dito tayo lalakad. Gaya ng narinig natin ng pasimula, yan ang lalakaran natin. Kung may dadating ngayon sa inyo, hindi dala yung aral na yan, huwag niyong tatanggapin. Huwag kayong makipagkasundo doon. Huwag kayong makipagbati doon sa mga hindi dala yung aral na ito. Kasi pag doon ka nakipagkasundo, doon ka nakipagbati, madadamay ka doon sa kanyang masamang gawa. Ba't ka madadamay? Kasi ang gagawin mo, kung ano yung dala-dala. Hindi yung dapat na lakaran natin na utos ng ating Panginoong Jesucristo na mga tipigan tayo sa isa't isa. Kaya pag may dala-dala sa inyo, puot ang dala, mga kapatid, huwag yung tatanggapin. Ang dala-dala sa iyo, ang inihahain sa iyo, nagpapatuloy. Nagpapatuloy ka palang lumalakad. Dapat magpatuloy ka, lumalakad sa pag-ibig. Pagdala sa iyo, ang dala-dala sa iyo. Alam mo, yung si ganyan, walang hiya yan. Hayop na yung demonyo yan. Talagang ganito. Yun ang dala-dala sa iyo. Teka muna. Huwag tatanggapin yun. Bakit? Ang dapat na i-introduce natin sa kanila, ano ipambabati natin? Mangagbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Hindi may pambati natin. Ang dala natin, kapatid, ang dala ng isang lingkod ng Diyos, pakikipagkasundo sa Diyos, hindi pakikipag-away sa Diyos. Ang dala ng isang lingkod ng Diyos, kapayapaan, kabanalan. Ang dala ng isang lingkod ng Diyos, hindi pagkakampi-kampi, kung hindi pagkakasundo-sundo. Saan tayo magkakasundo-sundo? Saan tayo magkakasundo-sundo? Di doon tayo magkakabati. Saan tayo magkakabati? Magkakabati tayo sa pag-iibigan ng mga magkakapatid. Yan. Sana nagdulot ng galak sa ating mga puso ang mga bagay na ito, mga kapatid. Magpatuloy tayo na magkakaakbay hanggang sa dako pa roon sa paglakad sa aral na nadinig natin ng pasimula. Huwag nawa tayong mahasikan ng ugat ng kapaitan. Kasi hindi naman titigil ang kaaway. Pagkagalit-galitin tayo, huwag tayong magkagalit-galit. Huwag natin bigay ang kaligayahan nila. Pag nakakita na kayo, may nagpapasok na, nag-i-introduce na ng pagkakabaha-bahagi, pagkakampi-kampi. Break. Teka, hindi yan ang aral ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat sa Diyos sa kanyang mga kabutihan sa atin, mga kapatid. Taglayin natin sa ating mga puso ang aral at katwiran ng ating Panginoong Jesus. At nawa, ito ang sama-sama nating mapagtapatan hanggang sa huling sandali ng ating mga puso. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at karangalan magpakailan. Salamat sa pagkakataon makapaglingkod sa inyong muli, mga kapatid. Salamat po sa inyong mga panalangin. Salamat sa inyong mga pag-aalala, sa mga nangangamusta. Salamat po. Kinikilala ko po ang isang utang na loob sa Diyos at sa inyo. Salamat sa inyo.